Ayan, sa wakas po, good news. Ayan na po, naayos na ng Canureco. Salamat naman po. Ayan po, guys, naayos na ng Canureco, Ayan, tumumba yung poste. So, ayan po. Ayan, sa wakas. Ayan po, mga poste, nakatagilid. So, finally, ayan po, Ay, salamat naman po, Canureco. Pinilitan na rin po. Ayan, ayos na po nila, Lumang poste pala. Kaya nga. So, ayan. Siguro mga ilang araw na lang po at ayan, bumaksak kasi. So, ilang araw na lang po at magkakakuryente na tayo at nandito na sa nandito na sa lugar natin yung nag-aayos yung Canureco. Finally naman, salamat po. Pang ilang araw na ba ngayon? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. 4 na araw na po pala kaming nagtitiis nang walang kuryente. Init. Ano pa ba? Init, walang tubig. Kasi pag nag-brown out sa amin, wala din kaming tubig kasi yung Jetmatic hindi maandar. So init, walang tubig, walang wifi. Naku po, Diyos ko. Lahat na. So ngayon, nag-iigib lang si Red doon sa may kapitbahay namin, may poso. Kila tatay. Ayan, salamat tatay. At nagpapaigib si tatay. So ganun lang po, 4 na araw na walang upload. Mabuti pa si Red Noveno naka-upload. Nadi, saan ka naka-upload? Shakey's. Sa? Shakey's. Sa Shakey's? Nung kumain kayo nila, Kalinga Prab. So naka-tsempo siya ng signal sa Shakey's. Ayan guys, ginagawa na talaga siya, Yun. Salamat naman po, Canureco. At ginagawa na po, ang dito sa side naman po ito ng Dugongan. Ayan. At papuntang Alawihaw po ito. Kala ko huling-huli na tayo So ayan, gagawin nila yan kasi nandito yung kampo. Ito po yung kampo. Baka kailangan ng ng internet. Ayan ginagawa na talaga So diba, nagawa na nila. Sa wakas, ginagawa na po ang mga natumbang poste, kuryente, internet, wifi. Tignan nga natin kung naangat na yun dito, yung sa may malaking punong natumba. Pag nakaangat na yan, na yan? Sure ball na yan. Banda dito yun, di ba daddy? Ay, oo nga. Ayun pa rin. Palitan na Ay, oo nga, yun pa rin. Bago na yung poste. Ba't hindi itinaas? Hindi pa nila nalalagay. Naglagay lang ng poste. Ito, nagpalit ng poste. Yan? Yung mga cable yan. So, yun pala, napalitan na ng poste. So, mga konting panahon na lang ang iintay natin. Galing mo di? Bili lang ang pagkakain bukas. Yun libre charger din dito. May libre charging. Ayan may libreng charging. So ayan guys, at punta lang muna kami ni Red din sa ang init guys. Yung leeg ko talaga namang grabe, nangitim na. Punta lang din kami ni Red sa SM ngayon at may mga bibiliin lang din tayo, mga hindi namin nabili nung Monday. Actually nung Monday po, lumabas din kami. Ayan yung katatapos lang ng bagyo kasi Sunday dumaan si Uwan. So Monday ng tanghali, lumabas po kami. Kaso wala po talaga mabilihan guys. Walang mapaggasan, walang ATM. Ang SM walang laman. Talagang grabe po SM walang laman yung mga tinapay. Tapos may pagkakataon pa yung supermarket ng SM sinara. Sinara. So grabe po, grabe po yung nangyari dito sa Camarines Norte. Actually first time ko po na experience to yung ganitong kalakas na bagyo. At katagal, Siyempre nakaka-experience naman tayo ng bagyo sa Manila, pero yung sabihin yung halos umabot ng 24 oras yung bagyo, na ganun, nagsimula ng gabi hanggang gabi ng kinabukasan. As in sobra talaga, hindi ko siya inaasahan na ganun kalakas at ganun katagal. Parang ayaw lumabas ni Uwan. Sabi ko nga, grabe sa Maynila, naka-experience naman ako ng mga malalakas sa bagyo.
Tulad nung Milenyo, no? Nung Milenyo, naka landfall yun sa Manila. Naka-focus sa Manila yung Milenyo dati na bagyo. Pero sandali lang po, no? Siguro mga ilang oras lang, mga 6 na oras na sobrang lakas ng hangin, ng ulan. Pero ito dito sa yung uwan dito po sa Bicol, grabe, parang sabi ko, ano to, buong araw na bagyo. Nagsimula nung gabi, ang lakas ng hangin. Actually, gabi pa lang ang lakas na ng hangin. Tapos, hanggang kinaumagahan, no? Sabado ng gabi, ang lakas na ng hangin. Hanggang kinaumagahan ng Linggo. Hanggang Linggo ng gabi po, natapos yung bagyo. As in, nung gabi na yun, medyo nawawala-wala na ng konti yung hangin, yung ulan. Pero, 24 hours, guys, grabe. Sabi ko nga, nung nare-realize ko na, ba't ayaw tumigil yung malakas na hangin. Sabi ko, parang ayaw niya umalis dito sa Bicol, parang ayaw niya lumipat. Di ba dapat yung bagyo slowly nagtatransfer na sa ibang lugar. Pero sabi ko, bakit 24 oras na ganito pa rin yung hangin, ganito pa rin lakas ang ulan. So yun na nga, no, lumikas kami kila Kuya Brooks kasi may punong malaking-malaki doon sa side namin. Yung punong malaking-malaki na yon ng mahogany. Yan, sana paputol na po nung may-ari kasi very hazardous, no? Hazardous na siya kasi may katabing mga bahay. Yung bahay ni Tita Miles, katabi rin namin, baka mamaya bumaksak yung napakalaking puno ng mahogany doon. Diyos ko, talagang pisak po kami. No, sa dami ng bumaksak na puno ngayon, no, nakita naman natin nung mga nakaraang araw na dumaan kami ni Red. Kitang-kita naman na ang dami talagang, guys, mga puno na nagbaksakan. At nakita natin kung paano rin nadaganan yung isang opisina doon ng Senro ba yun, sinasabi ni Red. So, threat na sa buhay ng tao. So, dapat paputol na po, no? Wag nang intayin na makadisgrasya yung puno na yun. No, willing naman tayo na tayo ang magpaputol. Willing din naman tayo na ihingi ng permit sa DENR. Kasi, pag gano'n naman, approve ng DENR yan kasi alam naman nila na, anong tawag doon, may threat sa buhay ng tao. Kasi okay lang po sana kung mga nasa gubat, nasa bundok, ganun, okay lang yun. Pero kung nasa tabi ng bahay at may mga taong nakatira na doon, siguro naman papayag po ang DNR na putulin na yung napakalaking puno po talaga ng mahogany. Tapos ano pa ba yung mga talaga unforgettable experience po namin, no? Lalo na ako. Kasi yung laking Maynila po ako, no? Doon kami pinanganak. Actually sa ospital ng Sampaloc po ako pinanganak. Sa Balik-Balik Quiapo po ako lumaki. At batang Quiapo din po ako kasi yung tatay ko ay may pwesto po sa Quiapo. Yun po ang kanyang trabaho. Nung goldsmith po siya. May tindahan po sila doon ng mga alahas, gumagawa ng alahas. So for the longest time, no, yung throughout my lifetime, no, yung kabataan ko, doon po talaga kami, no, sa Balik-Balik Quiapo, Manila, tapos Quiapo yung work ng aking tatay at nanay ko rin doon po nagtatrabaho. So hindi ko ngayon ko lang na experience, hindi ko na-absorb yung halos 10 pesos charge doon. 10 pesos charge o 10 pesos daw pa charge. Hindi ko po na-experience pa yung ganito na ilang araw, no, 5 araw, magli-5 araw na nawalang kuryente. Kasi sa Maynila dati pag may bagyo, nawawalan ng kuryente, tapos mga ilang oras lang balik din uli yung serbisyo ng kuryente. Ngayon lang po ako naka-experience ng 5 araw na walang kuryente. Sabi nila mga 1 linggo pa daw to. Kasi ganun din daw yung nangyari kay Rusing, no? Yung bagyong Rusing na dito rin nag-landfall sa Bicol. Ganun din daw nangyari, 1 linggo din daw yung parang same as Rusing daw po yung nangyari, no? Same as Rusing yung bagyo na uwan. Ganun din daw kalakas, ganun daw kumbaga, sabi ko nga, naku, sa Maynila, pag 1 araw walang kuryente, nagwawala na yung mga tao. Sinusugod na yung opisina ng Meralco. So, mababait po talaga ang mga tao dito sa Bicol. Mapagpasensya at mababait. Kasi pag sa Maynila nangyari yan, sahan nyo yung opisina ng Meralco, dami ng tao doon, nag-rally na. Dito, talaga, tawag doon, resilient, no? Resilient ang mga Bicolano kasi sanay na sila sa Bicol sanay na sila ang mga Bicolano sanay na sa bagyo, sanay na sila sa bagyo. Kaya
Kaya yan, pero so far okay lang naman tayo. Kahit bago sa ating experience to. Ang hindi ko lang matanggap yung hindi ka makatulog sa gabi sa sobrang init. Kaya ngayon magtitingin kami ni Red na meron daw electric pan na solar. So magtingin po tayo ng electric pan na solar kasi hindi ko po talaga kayang matulog ng napakainit po. Nung ngayon sobrang init na ng panahon. Oh, tinanggal na. Ito yung nadaganan, oh. Yung sinasabi mo, yung bahay ng sentro. Ito po, oh. Ayan, oh, nakapatong pa yung ano, oh. Nakapatong pa siya, oh. So ayan po, yan ang mga puno na bumaksak na, nabaksakan yung bahay, opisina. So ayan, grabe. So punta po tayo. Ayan, oh, grabe po, oh. Napakalaking puno. Tanggal yung ugat. Diba, umangat yung ugat. So ngayon, punta tayo SM muna. At ay susunduin pa pala muna namin si Mr. J. Sunduin po muna natin si Mr. J kasi naghahanap din si Mr. J ng mapag-uploadan. Yun po yung problema namin ngayon dito sa Daet. Hindi po namin alam kung saan po kami mag-upload. Wala po kami makuha ng signal. Nung nakaraan nakapag-upload si Red. Ayan, may mga ugat-ugat. May mga ugat-ugat pang nakaganong-ganon sa kalsada. Nung nakaraan nakapag-upload si Red sa SM daw. So try namin ulit sa SM. May nakuha siyang signal doon. So tara po. Ayan, oh, libreng charging, oh. Daming mga tao. So tara po, puntahan po natin si Mr. J. Pick upin po natin. At maghanap po kami ng may signal. Mahirap po kasi yung walang upload. At bumabalik na nga yung recommendation ni YT sa akin, eh. Diba? Nag-viral na ako kay Kuya Brooks. Yung biglang natumba si Kuya Brooks. Ang laki na ng views, no? Nasa 30k na. Tsaka yung kay Baby Rosie, laki na rin ng views. So kumbaga bumabalik na nga yung recommendation ko kay YT. So ngayon ito, ayan yung mga ano, guys, oh. Tingnan niyo naman mga kable, oh. Diba? Mga bumaksak yung mga kable. So yun, no? Bumabalik na yung recommendation ko kay YT. Tapos 4 na araw na naman tayong walang upload. Wala na naman tayong recommendation nito. So wala na naman tayong recommendation kay YT nito. Kaya kailangan may activity na po talaga tayo. Ayan, inaayos na nila. Ba't naman, no? Ayan, no? So nag-aayos na sila. So kahit pa paano, diba, nakikita rin naman natin na ano, talaga namang inaasikaso. So ito na po yung papunta kila Mr. J dito sa Alawihaw. Sobrang init, guys. Ilang araw po na nag-uulan. Ngayon naman po, tumindi naman po ang init ng araw. Grabe. Tapos walang ilaw, walang kuryente, walang electric fan. Diyos mio. Talaga naman. Napakahirap po. Yung ganun na wala man lang ano, wala man lang ikaw hangin. Ayan, yung mga anak ni Papa Chen, nangingisda doon sa ano, doon nga ba tawag doon? Irrigation, ayun. Nangingisda sila doon. So, malapit na tayo kila Mr. J. Ayan, guys. Mamaya, tuloy natin yung ating vlog pag nasa SM na po tayo. Sunduin lang muna natin si Mr. J. Person with dreams. Ayan. At least may hangin dito. Sa atin walang kahangin-hangin. Ay, nako. Yan, guys, tuloy po natin mamaya ang ating vlog. Kita po tayo sa SM. Ayan, guys, ayan na po si Mr. J at si Red Noveno. Ayan, sinundo na siya ni Red. Ayan yung pinapagawang bahay ni Mr. J, oh. Ganda na. Ginagawa na pala yung dirty kitchen niya. Sa side, ayan, oh, dirty kitchen. So, ayan po. Ayan na. Yung magtatay. Ay, magkuya pala, magkuya. Ang tatay pala ni Mr. J si Kuya Brooks. So magkuya. Kaya 29 na pala si Mr. J. Ayan. Si Loverboy Nelson, no? Loverboy. Mr. Loverboy! Mr. Loverboy! Mr. John Lloyd. Ayan si Mr. J. Bakso may likod, eh. Ayan. Niloloko lang namin si Nelson, guys. Sabi, joke lang namin yun nila Nelson.
Huwag niyo pong seryosohin. Ayan. Huwag niyo pong seryosohin yung lover boy. Ito yung totoong lover boy. Ito. Ayan na guys, si Mr. J. At magpapalamig kami sa SM. Napakainit po kasi. Ayan, ano sa SM? Ayan guys, papalamig kami nila palamig Mr. J. with purpose. Oo, palamig with purpose. Kasi mag-upload. Birthday. Wow! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Bulaklak. Wow! May pabulaklak si Red Noveno. Grabe oh. Ano, birthday mo ngayon? Hindi, ewan ko dyan. Siguro ano to mamayang gabi. Mga ngalabit. Mga ngalabit to. Mga ngalabit to mamayang gabi. Ano? Oh, pwede po siya yung charger pala o ano? Ilagay mo yung isa yan. Mga ngalabit to si Red Noveno mamayang gabi. Oh, may pabulaklak eh. Yan ang sign ng flower. Mr. J, walang makuha na ng pera. Tingnan mo oh, inano ko na yung alkansya ko oh. Ipapalit ko sa SM. Oo, kaya. Walang ma-withdrawan ano? Walang ma-withdrawhan. Grabe. Ayan guys oh. Ano na tayo ng ating alkansya. Hindi yan charge. Cha-charge Zero yan. pala tong sayo. Oo, zero. Zero yan. Ayun sa kay Red, 34 na oh. Ayan oh. Ito nagcha-charge tayo ng mga power bank. Kita na talagang zero. Drain Sagad pala na yan. talaga. Yung kay Mr. J, drain. Ayan, parehas pa sila ng ano, power bank. Sagad na sagad. Ayun sa Nasagad yung power bank mo, Mr. J. Grabe. Pati budget. Pati budget sagad. Ay, ganyan talaga ang buhay. Dumadaan ng mga unos. Lalo na ang kadadaan lang na si Uwan. So, ayan guys, biyahe na ulit tayo. Punta tayo SM. Palamig lang tayo. Tsaka may doon lang kasi nakakuha ng signal si Red. Kahapon, no, magkakasama kay ni Rab. Doon lang siya nakapag-upload. So, may dalawang upload siya. Ilan na views? Hindi ko pa alam. So, May dito SIM ka? Oo, mayroon pero walang load. Pero magpa-Gcash na ako Oo, mamaya sa SM, bibili din akong SIM eh, sa SM. Mabili din akong bagong SIM. Talk and text daw, malakas. So ngayon guys, punta tayo ng SM. Ayan, punta po tayong SM. At doon po tayo magpalamig. Bihira itong bata na to. Kaya nga eh, biglang tumatakbo. Ay, magpalamig po tayo sa SM with a purpose. Sabi nga ni Mr. J, palamig with a purpose. Ayan, mag-upload tayo. Masakay daw po sila po. Masakay daw po. Yan, nandito na po tayo sa SM. Ayan guys, pauwi na rin po kami at ito nakahanap din ng signal kahit papano kapag upload din. Thank you so much. At marami pong salamat sa panonood po sa aming mga videos. God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Ayan. God bless po. Bye-bye.